Lumipas sa mga araw at unti-unti ko nang nilalayo ang sarili ko kay Clark. Ako ang magpa-photoshoot at pagkatapos noon ay kakausapin ko lang ang ilang staff at babalik sa kwarto ko kinabukasan para sa interview. At sa kabutihang palad, hindi ito ang inaasahan kong interview. Dalawa lang ang mag-i-interview sa amin, ang interviewer at ang cameraman. At nagpapasalamat ako na halos tungkol sa negosyo ang tinanong nila at hindi tungkol sa mga personal naming buhay. And as the day passed, doon ko nakilala ang bagong makeup artist ko na si Allison. She's beautiful and sweet kaya mabilis kong napagpagaanan ng loob niya. She also told me na idol niya daw ako noon pa at pinapangarap niya na balang araw maayusan niya ako. At nakikita ko kung gaano siya kasaya sa unang pagkakataon na mag-ayos siya. At hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano siya kagaling pagdating sa makeup at cosmetics. Ka-humor ko din siya, which is yung isa sa mga hinahanap ko sa isang tao. We often talk at naikwento ko din sa kanya ang about sa heart transplant ko. And I was shocked when she tell me na alam niya ang meron sa amin ni Clark. Doon ko lang din nalaman na her father is one of my mother's best friend at close din daw ang tatay niya at ama ko. She told me that they lived in America for so many years kaya din siguro hindi na sila panapakilala sa akin ng parents ko. It was 4 o'clock in the afternoon, kakatapos lang tumawag ni Chase. And I'm more worried about his conditions. Alam kong kahit hindi niya sabihan, disappointed siya sa sinabi sa kanya tungkol sa kuya niya. I can sense that. Minsan na lang din siyang tumawag. Isang beses tumawag siya na nakipag-argue daw siya kakarating niya lang na tita. And all I can do is to comfort him na alam kong kailangan niya. Ma'am, gusto niyo po bang magkape? Napabaling ako sa likod ko nang marinig ko ang boses na yun. Allison, you can call me Danica, wag na ma'am. Natatawang saad ko pero napayuko lang siya. Nakakahiya po eh. Nakayukong saad nito. Sa tuwing tinitignan ko siya may naaalala akong kamukha niya. Pero hindi ko masabi kung sino. Sometimes I just found her face so familiar, even her voice. Masyado nga lang itong malambing. Adjust yourself, Allison. Come on, magkape na lang tayo. Mabilis ko siyang hinila at sumunod naman ito sa akin na sinunod naman ng bodyguards ko. I ordered our coffee nang makapwesto na kami sa isang coffee shop. I really like the scenery of this place. Para siyang isang nobela or theater. BTW, how old are you, Allison? Tanong ko nang matapos ilapag sa amin ang in-order ko. 21 po. Malumanay na sagot nito na ikinatanggo ko. Natapos mo na ba ang kolehiyo mo sa ibang bansa? Opo. Doon po kasi ako pinaaral. Sagot nito bago humitap ng kape. Nakatitig ito sa akin at kalaunan ay ngumiti. Napakaganda niyo po talaga. Hindi na po ako magtataka kung madaming nagkakagusto sa inyo. Natawa ako sa sinabi nito. Thank you, but you're beautiful too. I'm sure madami ding nagkakagusto sa'yo, I said. Ang sabi ng ate ko, wag daw po akong magkagusto sa mga taong hindi sigurado sa buhay. Nahimigan ko ang malungkot na boses niya. Well, what your sister said was right. Mahirap magkagusto sa taong hindi sigurado. Pero po, di ba may mahal po kayo ngayon? Humigop ako ng kape ko bago ako tumanggo. Yes, and I'm sure that he's sure of me kaya ko siya minahal. Matagal siyang natahimik sa sinabi ko, pero nagulat ako bigla sa sunod na sinabi nito. Paano po kung si Sir Clark pa din po talaga ang mahal nyo? Diretsong tanong nito. Malabong mangyari yun, Allison. Iniiwasan kong makita niya na nagulat ako sa sinani niya. But what if po? Doon ko hindi napigilang matawa at asarin siya. Do you have a crush on Clark? Tanong ko na mabilis niyang itinanggi gamit ang sunod-sunod na pag-iiling niya. Hindi po. Kung tutusin pwede ko na nga siyang maging kuya eh. Mas nagulat ako sa sumunod na sinabi niya. Sa tingin ko, hindi gusto ni Allison ang isang lalaking tulad ni Clark. Ma'am, Danica, pwede po ba ako magtanong? Nauutal na saad nito. Sige na. Di ba po nagpa-heart transplant po kayo? Hindi ko pinahalatang nagtaka ako sa itinanong niya. Yes, kailangan para mabuhay pa ako. Alam no po, may nabasa po kasi akong kwento. Sinanyasan ko siyang magpatuloy. Nakatitig lang ako sa kanya at hindi ko na namang maalis sa isip ko na mayroon talaga siyang kamuka. Tungkol din po ito sa babaeng nagpa-heart transplant. May asawa po ang babae na yun na mahal niya. Kumunot ang noo ko nang may maalala. At pagkatapos po ng heart transplant ng babae,
Nagising po siya na nandoon pa din ang asawa niya. Pagpapatuloy nito. Tapos, sinubukan kong suriin ang mukha niya pero puro determinasyon lang ang nakikita ko. Determinasyon para sa ano? At pagkatapos po ng heart transplant ng babae, nagising po siya na nandoon pa din ang asawa niya. Pagpapatuloy nito. Tapos, sinubukan kong suriin ang mukha niya pero puro determinasyon lang ang nakikita ko. Determinasyon para sa ano? Masaya po sila kasi okay na po yung babae. Pero po nung tumagal, nawala po yung pagmamahal ng babae sa asawa niya at nakahanap siya ng pagmamahal sa iba. At dahil po yun sa bago niyang puso. At dahil na din po sa katotohanan na ang puso na meron siya na yon ay konektado sa puso ng bago niyang minamahal. Tumigil siya sa pagkakwento at ngumiting tumingin sa akin. My face becomes serious nang bigla tumunog ang cellphone niya. Mas naging seryoso pa ako nang mabilis siyang natarantang pinatay ang cellphone at ibinaba yun sa mesa. Kailangan ko na pong umalis. Nakalimutan ko pong susunduin ako ng ate ko ngayon. Magalang na saad nito kasabay ng pagtayo nito at pag-aalis. Hindi man lang ako nito hinayaang magsalita. Buntong hininga kong inubos ang kape ko habang tinitingnan ang kaninang kinauupuan ni Allison. Bakit bigla na lang siyang naging ganon? At sa di malamang dahilan, biglang bumigat ang puso ko. At kasabay nito ay ang pag-iisip ko ng kung ano-ano na hindi ko alam. Mabilis kong nilisan ang lugar na yun pagkatapos kong maubos ang kape ko. I headed back to my dorm at hindi ko maiwasang hawakan pang puso ko. This is mine. I control this. Ayokong mahulog sa konklusyon na iisip ko dahil sa naikwento sa akin ni Allison. At bakit parang kaparehang-kapareha ito ng nangyayari sa akin? Ang pinagkaiba lang ay mahal yon ng asawa niya. Pero ang bagay na nawala ang pagmamahal niya sa asawa niya dahil sa bago nitong puso ay hindi maalis sa isipan ko. Did I love Chase because of my new heart? Oh, hell no. Natutunan kong mahalin si Chase at pinilit ko sa sarili kong alisin si Clark sa buhay at puso ko. Damn. It's just a story. Ayoko ding isipin na kaya ko lang minahal si Chase ay dahil sa konektado din ang pusong meron ako sa kanya. Napailing ako. That story is crazy. Maybe Allison made that up. Inalis ko yun sa utak ko at nagmukmok sa kama, aantayin kong tumawag si Chase. All I want now is to talk to him and to be with him. Just few more weeks and this situation will finally end. Nagpalipas ako ng oras hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako at nagising na lang sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Sino lon? Ginang, pasensya na sa abala pero gusto po sana kayong makausap ni Mr. Clark. Naiirita akong tumingin sa orasan. Shucks, it was almost 8 o'clock at anong kailangan niya sa ganitong oras? Don't tell me magpo-photoshoot siya ng ganitong oras mismo. Hindi ko minadali ang sarili ko sa pagbibihis ng maayos na damit dahil ayokong lumabas na nakapantulog dahil lahat ng pantulog ko ay maiikli. Mas binagalan ko pa pagdating sa paghilamos, not minding how long my bodyguard waking me up and not minding how long Clark has been waiting me outside. After that, I check my phone for some calls, pero I feel disappointed nang wala man lang numero ni Chase ang lumabas. Maybe he's busy. Ako na lang ang tatawag sa kanya mamaya, o di kaya bukas. Anong kailangan mo? Bungad ko sa kanya pagkabukas ko ng pinto. And as I expected, Clark is standing there all arms. Tiningnan niya ako na ginantihan ko lang ng naiiritang tingin. What? May photoshoot pa ba? Sarkastikong saad ko na mabilis niya namang ikinailing. Wala. May gusto lang sana akong ipakilala sa'yo. Mahinang saad nito. Ganitong oras? Tatanungin ko sana kita kaninang hapon pero nakita kitang nagkakape kasama ng isa sa mga tauhan natin. Sagot nito. Ngayon ko lang din napansin ang ayos niya. Naka-gray sando lang siya at black pajama. Hapit na hapit din yun sa katawan niya. Pakiramdam ko isang balibag niya lang sa akin Mababali na lahat ng buto ko sa katawan. Pero hindi nakatakas sa paningin ko ang magulo niyang buhok at pagod niyang mga mata. Hindi naman siya ganito nung nakaraang araw Yes, the other day. Simula kasi kahapon hindi ko siya nakikita. Hindi ako sasama kung hindi importante. Pangako, Danica, hindi mo masasayang ang oras mo. Sumama ka lang sa akin. Sabi niya. Mabilis akong naunang naglakad at sinayasan ng bodyguard ko na maiwan. Nag-aalangan pa sila pero nakitang seryoso ako ay yumuko na lang din sila. Well, at the end, I'm still their boss.
Ayaw kong may marinig sila. I'll talk about this to Chase later. Narinig ko ang mga sumunod na hakbang niya hanggang sa nasa unahan ko na siya mismo at nakaharap ako sa likod niya. Mukha namang siyang seryoso kaya sumama ako. Huwag ka nalang gagawa ng kahit ano, Clark. Sumpaman. Malamig kong saad. Mula sa likuran ay nakita ko siyang bumuntong hininga. Magtiwala ka sa akin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Sagot niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makaabot kami sa likod kung saan madaming puno. I scanned everything that I could see pero tanging mga ilaw lang na nakakabit sa sanga ng puno ang nakikita ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang napansin kong may dinaanan kaming hallway kasabay nito ang paghinto namin sa kubo sa gitna ng bahagi ng malawak na kakahuyan. Bakit dito? Nagtataka kong tanong nang sumunod ako sa kanya papasok sa kubo. Open ito kaya nakikita ko ang labas. Meron lang itong maliit na mesa at upuan sa gitna. Tipikal na kubo kung masasabi. Tumingin ako sa unahan ng kubo at nakita kong madilim na malawak na parte na iyon. Wala ng mga ilaw at hindi masyadong nasisinagan ng buwan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Malumanay na saad nito. Show me what? Maliban sa ating dalawa, kubo tsaka puno lang ang nandito. Nakakunot noo kong saad. Pero mabilis akong nagtaka nang gumiti siya sa akin. The smile that anyone would wanted to see from him. I remember that you love flowers. Sabi nito at mabilis na naatras ako nang inabot nito sa nalaglag kong buhok at ikabit ito sa tenga ko. Clark, before I could even finish my sentence, mabilis na naagaw ang atensyon ko nang bumukas ng nakalinyang ilaw sa unahan ng kubo and the next thing was shocked me. The empty field earlier was full of roses, from the smaller one to a beautiful grown one. Sa oras na yun parang hinaplos ang puso ko sa nakikita. Kung paanong kumining sa mga mata ko ang libo-libong rosas na nasisinagan ng kulay ng ilaw. Katulad mo talaga sila. Ang gaganda nila habang lumalaki.